Honorable Libanan. Of course, Madam Speaker, sorry. First of all, I express the same sentiment being expressed by our distinguished minority leader that in assessing our sovereignty and territory, we should be able to consider the primacy of dialogue and diplomacy. Naniniwala po ako na kailangan pa rin ang pagiging mahinahon habang ating pinaglalaban ang ating teritoryo. Lalong-lalo na kung ang isang kausap natin na isa ring soberanyang bansa ay malakas, makapangyarihan in terms of military and economic might, tayo ay dihado. Naintindihan ko ang pananaw ng ating minority leader na kailangan ng dialogo at hindi isang maanghang na exchanges o pananalita upang maiparating natin ang ating mensahe sa ating karatig bansa. At kung maaari lang magtanong sa ating minority leader, would you know, distinguished minority leader, who is allowing or who is giving the blessing for Commodore Tariela to go around schools and universities and conduct such presentations to the Philippine studentry? May alam po ba kayo, Ginoong Minority Leader? Madam Speaker, bago siya magtanong, inaalaw po siya na gumamit po ng aking oras, kaya sasagutin ko po siya. Una po ay hindi ko po alam kung sino ang nag-aalaw sa kanya na umikot. Sabi ko naman, may academic freedom tayo. Hindi naman pinagbabawalan natin siya umikot. Ang sinasabi lang natin na professional ang handling doon. Maging tama yung maging seryoso, wag dagdagan ng mga pwede nilang maging personal na response. Yun ang pinipersonal na nila tayo eh. Kasi pag nag-caricature tayo, para bang sa law, nag-argue ka, pag pinersonal mo yung tao, tawag dyan, argumentum ad hominem, pinipersonal mo na eh. Bawal yan sa husgado. On the level dapat ang ating usapan dito. Kaya sa tanong niyo po kanina, hindi ko po alam kung sinong nagpapaikot at kaya nga lang ako tumayo, hindi dahil sa pag-iikot, baka lang pwede ma-fine-tune ang kanyang ginagawa para hindi maka-agitate sa ating malaking bansang kapitbahay. Kasi, kumbaga, masyado nang mainit itong usapin na to. Tama po kayo, Ginoong Minority Leader. At dahil nga po hindi na pinapayagang magkaroon ng escalation ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, ay sinabi ng DFA na itong persona non grata should be the last resort dahil hindi sila naniniwala na ito ang dapat gawing bala laban sa ambassador ng China. At during the interpellation, during the budget hearings po, sinabi po ng DFA, the tensions in the West Philippine Sea is not the sum total of our relationship with China, sabi po nila. And in fact, the trade relations between the two countries remain to be robust. At meron pa rin pong ugnayan between interparliamentary relations. Sa katunayan, tayo nga po ay tayo po ang ASEAN Chair ngayong taon na to. Kung hindi po natin gagamitin ang diplomasya para itaguyod ang ating posisyon, ay wala na po akong ibang alam na pamamaraan. Lalong-lalo na po ang ating kinakalaban ay isang economic
and military superpower. Paano kung pinakinggan po ng China ang sinabi ng isang senador na lumayas kayo dito sa amin, hindi namin kayo kailangan. At dahil sa galit ng bansang yan, sabi na, aalis kami. And we will pull out all our investments here in this country. Pati yung mga nagtratrabaho sa inyo, sa amin, na mga OFWs, ay aming pauuwiin sa mainland China, sa Hong Kong, sa Macau, at sa anumang mga teritoryo. Ano kaya ang magiging economic impact nito sa Pilipinas? Without firing a single bullet, gumanti through economic warfare. Ano kaya ang mangyayari sa Pilipinas? At sinabi nila, hindi na kami mag-aangkat ng inyong mga produkto. Ano po kaya ang mangyayari sa atin? Ginoong Speaker, Distinguished Minority Leader. Madam Speaker, yun nga ang isa ring problema natin. Marami tayong OFWs na nandun po sa bansang China at mga bilateral trade agreements natin. Kaya kailangan kalkulado po ang response natin sa ating foreign affairs at sa ating diplomatic strategy. At para sa kaalaman po ng lahat, sabi ko, ako po ay tutulong sa depensa ng ating bansa kung kinakailangan. Sa katunayan po, sa distrito po ni Congressman Shin Gonzales na aking distrito rin po, ay inimbitahan namin ang Philippine Coast Guard para doon ang Regional Training Center. At ngayon po ay nag-organize po kami ng Coast Guard Auxiliary. Pero habang naghahanda kami, kung ano ang mandato ng ating Pangulo, ay gawin nating mahinahon ito. Kasi alam naman natin ang bunga ng mga konflikto. Kahit saan tayo mapunta, ay dapat napag-aralan ng maayos. Yun lang po. Well, thank you very much, Mr. Speaker. And to end my interpellation, I still convey my continued support sa ating distinguished minority leader. Ito po ay kanyang pribilehyo na ipahayag ang kanyang nararamdaman by virtue of a privileged speech. At siya po, katulad natin, ay isang makabayan din. Hindi ko mo siya hindi nagiging padalos-dalos sa pananalita, hindi ibig sabihin siya ay hindi makabayan. Iniisip niya rin po ang kapakanan ng ating mga Pilipino, hindi lang sa West Philippine Sea, kundi ang mga Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa at ang mga Pilipino na nakikipagkalakal sa ating mga ASEAN neighbors. At gusto ko rin pong sabihin, ang ating bansa ay patuloy na nagpapahayag ng independent foreign policy. At ang gusto ng ating Pangulo na tayo bilang bansa ay friends to all, but enemies to none. Yun lang po. Maraming salamat po. Madam Speaker, ang bansang Pilipinas ay nasa sitwasyon na napakadelikado. Dalawang superpowers, nasa gitna po tayo. At yung dalawang superpower na ito ay hindi lang dito magkaharap sa Europe, sa Africa, Latin America, kahit sa kanilang mismong mga bansa ay magkaharap sila at nagbabanggaan. Tayo po ay nasa gitna po nito. Napakaliit lang po ng bansa natin. Kaya iba yung pag-iingat ang kinakailangan natin, iba yung pag-aaral at tamang kilos para mabuhay po ang ating minamahal na bansang Pilipinas. Maraming salamat po, Madam Speaker. Majority Leader. Madam Speaker, may we recognize the Honorable Abante for his interpellation. The Honorable Benny Abante is recognized for his interpellation. Thank you. Madam Speaker, meron pa ako, Minority Leader. Well, with due respect, the Minority Leader, who is a very good friend of mine too, I fully understand your concern. No?
in your privilege speech that you would like our government to be more responsible and to adjust their professionalism and courtesy towards a country that does not even believe in professionalism. Nabanggit kanina po ng isa nag-interpolate na baka mawala yung mga OFW natin sa mga bansang yan. Meron naman tayong ibang market na mapupuntahan. At times, in order for us to protect the sovereignty of our land, we must bite the bullet, Madam Speaker. Wala pong sinuman ang nagproprotekta ng kasarinlan ng bansa na walang nangyayaring sakripisyo. We must at least make some sacrifices. No? Hindi ko sinasabi dito yung tigmaan. Sapagkat palagay ko, malayo sa isipan ng Chinese government na makipagdigma sa maliit na bansang ito. Bakit hindi natin gayahin ang Malaysia, ang Indonesia? Ang Indonesia, pinasabog yung isang barko ng China nung sila ay nagpunta ron sa Indonesian waters. Oo. Hindi natin sinasabi na magpasabog din tayo ng barko. Pero, Indonesia and Malaysia were able to protect their sovereignty as a people. Why can't we? Hindi po ako naniniwala na gagawin po ng napakalaking China na tinatawag nating superpower na patulan ng isang maliit na bansa na katulad natin. Binubuli na ho tayo eh. Wala kayong makikitang komunista na hindi nakakakilala sa Diyos na magiging profesional at magkakaroon ng kortesiya sa bansang katulad natin. Hindi lang po tayo ni-insult, niloloko pa tayo eh. Gusto kong sabihin sa inyo, nung kami nagkakaroon ng Quadcom, we were able to establish that more than 300,000 illegal Chinese came to the Philippines. And we were able also to establish that some of those Chinese were part of the People's Liberation Army na pinadala dito. Oo. At nag-establish ng POGO. Akala niyo ba maniniwala ako na walang kinalaman ng China sa pag-i-establish ng POGO dito sa Pilipinas? May kinalaman po yan. Ako, nagtataka nga ako kung bakit ang karamihan ng mga Chinese na nagpunta dito may pera eh. Oo. Samantalang doon sa China, Madam Speaker, naghihirap po ang mga tao doon. Ang mayaman doon, yung members lamang ng Politburo na wala pang 3 million. Subalit, karamihan ng agricultural lands ng China, may hirap. They cannot even own their lands. They cannot even build their own houses. You see? Nakakapagtaka kung bakit napakaraming Chinese ditong galing sa mainland China nangyayaman. Oo, nakakabili ng malalaking property. Sumusuporta sa mga politiko ng pera. Na-establish din namin yan, Madam Chair, my dear colleague, sa Quadcom hearing namin, na ang ibang mga Chinese na nagpunta dito, nagbigay ng pondo sa isang mga politiko natin. Na-establish po yan. Na-establish din natin na karamihan ng mga trolls dito na tumitira sa ating mga political leaders ay pinupunduhan ng Chinese government. Ibig sabihin lamang niya, Madam Chair, hindi marunong ng kortesiya at professionalism ang isang komunistang walang pagkakilala sa Diyos. Yun ang gusto ko pong sabihin. Now, of course, the concern of the minority leader na maging professional po at courteous ang ating mga spokesperson. Ako wala po ako nakikita na itong si Commodore Tayerla ay hindi po naging professional sa kanyang pagkasalita. I am also blaming the Department of Foreign Affairs who, despite the fact that I have given more than 200 note verbal to China, yet nothing has been done lately by the Department of Foreign Affairs. Hindi lang yan, Madam Chair. Ako din nagtataka ako
kung bakit among the 300,000 Chinese na nanditong illegal, ang napadeport lang, wala pang 6,000 ng Bureau of Immigration. Yun ang pinagtataka ko. Ako'y nagtataka din kung bakit meron pang 10,000 na illegal pogo na mga Chinese mismo ang nagpapa-andar nito sa buong bansa natin. That is a question that should be answered. Oo, pero hindi lang yan. Bilang chairman po ng Committee on Human Rights, ano po bang ginawa ng Chinese government? Nung pati ang mga fisher folk natin, pinasabugan ng water cannon. Oho, ano po bang? Idong po ba yung makatarungan po ba yun? Yung po ba